Sa Day 11 ng impeachment trial, iniharap na ng House Prosecution Panel ang dating State Auditor ng Commission on Audit para busisiin ang liquidation reports ng Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ng Vice Presidente. Kaugnay ito ng Article 1 of Impeachment o alegasyon ng maanumalyang paglustay sa pondo ng OVP at DepEd Confidential at Intelligence Funds. Sa pagdinig, tumistigo ang State Auditor na si Duterte pa lamang ang Vice Presidente at kalihim ng DepEd na kanyang na-audit para sa confidential funds. Tinukoy din niya ang ilang inconsistencies sa liquidation report ng OVP. Alamin ang detalye sa report na ito. Sa pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, umusad na ang paglilitis sa pagtalakay sa una sa 4 na articles of impeachment laban sa vice. Kaugnay ito ng umano'y maanumalyang paglustay ng 612.5 million pesos na confidential at intelligence funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education sa panahong siya pa ang kalihim nito taong 2022 hanggang 2023. Sa Day 11 ng impeachment trial, iniharap ng House Prosecution Panel bilang testigo si Roderick Wamil, dating State Auditor ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office para talakayin ang audit at liquidation process ng confidential funds. Ipinresenta ng House Prosecution Team sa pangunguna ni Counsel for Prosecution Panel, Attorney Lorna Capunan, ang 15 kahon na naglalaman ng confidential funds documents, kung saan 50 exhibits ang tutukuyin ni Wamil. Kabilang dito ang 845 acknowledgement receipts mula pa December 21 hanggang 31, 2022, liquidation report ng OVP. Most of these documents, Your Honor, are not documents from the prosecution. These documents are the liquidation documents submitted by the Office of the Vice President and the Department of Education Secretary to liquidate the 500 million confidential funds of the Office of the President and the 116.5 million of the DepEd, Your Honor. Si Wamil ang nagsagawa ng audit sa confidential funds liquidation ng OVP noong 4th quarter ng 2022 hanggang 3rd quarter ng taong 2023. Gayon din ang liquidation ng confidential funds expenditures ng DepEd hanggang 3rd quarter ng 2023. Ayon kay Wamil, sa loob ng 11 taon niya sa COA-IFCAO, tanging si Duterte pa lamang ang Vice Presidente at kalihim ng DepEd na na-post-audit niya para sa confidential funds. Ang buhat po nung nag-assume ako nung 2014, tanging si Vice Presidente Sara Duterte lang po yung aking na-audit na may confidential fund. Bakit, Mr. Witness? Bakit Vice President Sara Duterte lang ang inaudit mo ng confidential funds? Dahil po, since nung nag-assume po ako ng 2014 sa ICPAO, wala pong naging appropriation for confidential funds si dating Vice President Binay at si dating Vice President Robredo. Tanging si Vice President Sara Duterte lang po yung nagkaroon ng appropriation for the confidential. Tanging si Vice Presidente Sara Duterte lang po as the DepEd Secretary. Bakit, Mr. Witness? Dahil siya lang po yung naging DepEd Secretary na nagkaroon ng confidential funds ang DepEd. Batay sa audit ni Wamil bilang nooy COA State Auditor mula 4th quarter ng 2022 hanggang sa ikatlong bahagi ng 2023, 125 million pesos ang allocation ng OVP ng confidential funds bawat quarter. Katumbas ito ng kabuuang halaga ng 500 million pesos na confidential funds para sa OVP. Sa DepEd, mayroon itong 37.5 million pesos cash advancements kada quarter mula 1st hanggang 3rd quarter ng 2023. Sa kabuuan, mayroon itong 112.5 million pesos cash advancements. Sa pagsusuri sa ilang physical at financial plan ng OVP para sa confidential funds disbursement, mga exhibit na ipinresenta sa trial proceedings, tinukoy ni Wamil na non-compliant at may mismatch sa mga nasabing dokumento. Ayon kay Wamil, hindi nakikita sa mga nasabing plan ang eksaktong confidential activities na batayan dapat ng kanilang disbursements. Bukod pa ito sa ilan pa niyang lapses sa mga detalye sa cheque ng cash advancements at iba pang liquidation records. Matatandaan na noong April 2026, pinuno ng COA ang 375 million pesos confidential funds sa ilalim ng OVP dahil sa umano'y kakulangan ng justification at supporting documents at mga disbursements ng isang unauthorized personnel.
Bago nito, ipinag-utos ng COA ang pagsasauli ng 73 million pesos mula sa 2022 confidential funds ng OVP na natukoy na improperly used. Sinimula na rin ng House Prosecution Panel ang direct examination sa mga acknowledgement receipts ng disbursements ng confidential funds maging ang mga signatories nito. Kabilang dyan ang kontrobersyal na si Mary Grace Piatos. Huling sasalang si Wamil sa witness stand sa Martes sa pagpapatuloy ng examination sa kanya. Samantala, sa hanay naman ng defense, kinikilala nito ang findings ng COA sa kanilang naging post-audit report. Ngunit para kay Defense Co-Counsel at spokesperson Attorney Michael Powa, wala pa itong malaking significance sa kaso bilang hindi naman bago ang mga nasabing datos. Kung, ang sinagot lang namang ng witness is kung saklaw lang nung kanyang time, no, sa COA ICFAO. So, kung meron bang confidential funds yung previous vice presidents, aside from the Vice President Sara Duterte, I'm sure you can fact-check that. I think may mga lumabas na rin na ganyan kamakailan, diba? Kung sino mga vice president may confidential funds. So, yun namang nasagot ng witness kanina is based on his experience in ICFAO lamang. So, I think the period was from 2014 to 2024 kung hindi ako nagkakamali. Sa aming pananaw, yan naman na ang lumabas sa COA findings. Pina-identify lang naman sa COA kung ano yung kanilang naging findings. So kumbaga, nothing that we haven't read before. No, I think ang hindi lang nasasagot ng COA pa sa ngayon is ano yung nangyari after ng mga findings sila, diba? Which I'm sure we'll get to in the next few days. Nanindigan din si POA na dumaan sa proseso ang lahat ng disbursement, accomplishment at liquidation reports ng OVP at nasa prosecution na para patunayang kung mayroon ngang anomalya sa mga ito. Sa atin, yung mga dokumento na yan ay kinailangan dumaan sa isang proseso, dumaan sa approval. As to the malfeasance, that's for them to prove, no? At sa atin, that's for us to also disprove, diba? So we will find out in the coming days. But again, in fact, as the COA representative said earlier, their audit is limited to just compliance with the joint circular. Nothing further than that, diba? Mula rito sa Senado, para sa EuroTV News, niyalayaging isang dekadang sumasaludo sa bawat Pilipino.